Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang video na are ay para sa mga kagaya ni kabayan na hinahanap sa akin yung kanyang bonus rensi na 1,200 euros. Baka kasi ikaw ay nagtatanong din o naghahanap, kaya i-explain natin ng detalyado kung paano na malalaman mo kung nakatanggap ka ng bonus rensi o hindi doon sa i-final mo na 730. Ipapakita ko din sa iyo kung paano basahin ang mga important details sa modelo 730 para nang sa ganun ay maging malinaw yan sa iyo at makakatulong din sa iyo para mas maunawaan mo pa kung ano yung mga details na nandoon sa i-final mo na modelo 730. Alamin natin ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Although in-explain na natin ito sa mga previous na mga vlogs, ilang taon na tayong nag-explain ng tungkol dito sa bonus rensi, ay i-explain ulit natin ngayon. Okay? Pero request ko lang sa iyo Raga, pakipanood mo ng buo ang video na ito at unawaing mabuti. Pwedeng ulitin ang panonood ng video kung halimbawa na mayroong part ng video na hindi agad naging malinaw sa iyo. Madami kasi na kapag nakita nila yung thumbnail kapag nag-upload ako ng video ay yun na agad ang basehan nila. Pero hindi naman pinapanood ang video. Halimbawa naman may iba pinapanood man ay baka naman hindi buo na video yung pinanood, part lamang. Kaya kapag nakarinig na mayroong bonus o reimburso, ay hindi naging malinaw sa kanila yung detalye. Kaya dapat na panoorin ng buo at unawain para maging malinaw. Mayroong bonus rensi talaga para sa mga golf, badante, babysitter, para doon sa mga nasa sektore na lavoro domestico. Ang sagot ay oo. Mayroon entitled din sa bonus rensi. Pero dapat na alamin mo kung paano mabe-verify mo maigi kung ikaw nga ay entitled o hindi. At kung ano ang iyong dapat na gagawin para makatanggap ka. Okay? So, are yung checklist. Ilan lang naman are na kailangan na i-verify mo para malaman mo kung entitled ka nga o hindi. Una, na dapat mo na alamin. Ako ay mayroong kontrato di lavoro na nasa lavoro domestico. Naasunto ako ng aking amo bilang golf, badante o babysitter. Kailangan na i-verify mo yun, alamin mo. Pangalawa, magkano ang aking reddito last year? Kasi kapag ang reddito annually mo ay mas mababa, nung isang taon na ang ating pinag-uusapan, ay mas mababa sa 8,500 euros, hindi ka entitled sa bonus rensi. Kapag kasi ang reddito mo ay mas mababa sa 8,500 euros, nandoon ka sa tinatawag na no tax area. Kaya hindi ka entitled. Kaya para maging entitled sa bonus rensi, dapat na mas mataas sa 8,500 euros ang reddito annuale mo last year, noong nakaraan na taon. Kahit pa dalawa o higit pa ang iyong amo, pero kapag pinagsama-sama ang reddito mo doon sa iyong mga laboro na iyon at lampas ng 8,500 euros, ay di entitled ka. Pero kung halimbawa naman na dalawa din ang iyong amo, pero ang reddito mo doon sa isa, halimbawa ay doon sa isa ay 2,000 euros, tapos ang reddito mo naman doon sa isa mo pang laboro ay 5,000 euros. Kaya kapag pinagsama yon ay di 7,000 euros lang. So, hindi ka entitled doon sa bonus rensi. Kasi nga, ang total na reddito mo ay 7,000 euros lang at mas mababa yun sa 8,500 euros na required. Pero sa case na ganyan, kahit pa mababa ang iyong reddito, pero dahil nga nang higit sa isa ang iyong code, ay obligado ka pa rin na mag-file. Okay? Yan ina-explain na natin dati pa. Kasi nga, kapag higit sa isa ang iyong code sa loob ng isang taon, obligado na mag-file ng either na modelo 730 or modelo unico. Okay? Sana ay nakakasunod ka Raga ha. Tandaan din
na kung anong taon ka nag-file, ang kailangan doon, ang hinahanap, ang basihan na redito ay yung sinusundan na taon. For example, magpa-file ka ng 7/30/2025. Ang redito na kailangan at basihan ay yung kinita mo o redito mo nung taon na 2024. Isa pa na example, kung magpa-file ka naman next year, ay di ano na yun, 7/30/2026 na. Ang redito naman na kailangan at basihan doon ay yung kinita mo o redito mo ng taon na 2025. Okay? So ngayon, na alam mo na ang required na redito. Tapos ay lampas nga ng 8,500 euros ang iyong redito. Kundi entitled ka. Matatanggap mo na agad ang iyong bonus rensi. Not so fast, Raga ha. Sabi nga ay wait a minute kaping mainit. Kasi kung ikaw ay nasa lavoro domestico, mayroon ka pang kailangan na gagawin para matanggap mo ang iyong bonus rensi na iyan kung sakali nga na-verify mo na ikaw ay qualified. Gaya ng ating na-explain na doon sa mga previous vlogs, dapat pa na mag-file ng either na modelo 730 or modelo unico ang isang nasa lavoro domestico para matanggap ang kanyang bonus rensi. Pagka sinabing lavoro domestico, tinutukoy dyan kasama yung mga golf badante babysitter. Bakit gayon? Kasi nga, ulitin lang ulit natin yung explanation, nabanggit na natin ito dati pa, ang dator di lavoro o amo ng isang golf badante babysitter o nasa lavoro domestico ay hindi pwedeng maging yung tinatawag na sostituto di imposta or withholding tax agent. Kaya nga dahil diyan, hindi nakakaltasan ng amo ang kanyang golf badante o babysitter ng tax monthly man or yearly. Kasi nga hindi siya pwede dahil nga hindi siya pwedeng maging sostituto di imposta. Hindi yan kagaya ng mga operay na monthly ay pwedeng kaltasan ng buwis ng kanyang hacienda or nung kanyang datore di lavoro doon sa kanyang busta paga. Yan ang pagkakaiba ng mga operay at saka ng mga nasa lavoro domestico. Kaya nga ang isang golf, badante, babysitter, kapag ka nag-file ng kanyang modelo 730 ay mayroong bara or X areng sensa sostituto doon sa kanyang i-final na modelo 730. Ang isang lavoro domestico para maayos niya ang kanyang sitwasyon fiskale o makapagbayad ng karampatang buwis sa gobyerno ay dapat pa siya na mag-file ng either na modelo 730 or modelo unico. Pero halimbawa, na-verify mo na yung mga nasa checklist, yung binanggit natin kanina. Una, ikaw ay nasa lavoro domestico. Okay? Lampas ng 8,500 euros ang redito mo. Tapos ay nag-file ka din, okay, ng modelo 730 or unico. Subito ka dahil ginawa mo ang mga yan ay meron ka na agad na 1,200 euros na makukuha o maririmborso. Not so fast ulit, Raga ha. Gaya ng na-explain na doon sa mga videos na nakaraan, depende pa sa computation ng iyong taxes at mga tax deductions or detrazioni. Okay, hilawin lang natin na ang tinatawag na aring famosong na bonus rensi ay hindi na bonus rensi ang dapat na hahanapin doon sa busta paga or doon sa modelo 730, kundi ang tawag na dyan ngayon ay tratamento integrativo. Kapag sinabi mo o nakita mo yung tratamento integrativo, meaning yan na yung bonus rensi na tinatawag. Ulit lang ha, yung tratamento integrativo, yan yung bonus rensi. Okay? Ang tratamento integrativo o bonus rensi, minsan tawag din ng iba dyan ay bonus IRPEF. Okay? Yan ay 1,200 euros ang maximum na amount. Nakabase ang amount niyan, kung magkano ka matatanggap mo, kung maximum ka o hindi, kung gaano ka katagal ng trabaho sa loob ng isang taon. Nakaproportion kasi iyan doon sa mga buwan ng ipinagtrabaho sa loob ng isang taon. Kung halimbawa, mula January 1, ikaw ay nagtrabaho, okay, sa isang taon ng ating pinag-uusapan, certain year, January 1, nagsimula ka magtrabaho, tapos hanggang sa December 31 din ng parehas sa taon ay nagtrabaho ka,
at pasok yung redito mo doon sa required na binanggit natin kanina, ay di entitled ka sa max amount, doon sa maximum amount ng bonus residency o tratamento integrativo na 1,200 euros. Habang nababawasan ang mga buwan na ipinagtatrabaho mo sa loob ng isang taon, ay nababawasan din yung amount ng bonus residency or tratamento integrativo. Kaya nga sabi ay nakaproportion yan doon. Pero, lilinawin ulit natin ha. Huwag mong iisipin na dahil entitled ka sa bonus residency, tapos ay 1,200 euros ang matatanggap mo, dapat, dahil nga ikaw ay nagtrabaho ng buong taon, tapos ay nag-file ka ng modelo CD30, ay right away, may makukuha ka na agad na 1,200 euros. Ipapakita ko sa iyo, Raga, kung bakit. Ari ang example natin na isang modelo CD30 ng isang Golf o nasa Lavoro Domestico. Kita mo na mayroong X yung sensa sostituto. Sabi sa part na are sa quadro C, yan ay redito mula sa Lavoro Dipendente e Assimilati. Ang redito niya ay mula doon sa CUD niya as Golf. Ang amount ay 11,240 euros. Tapos ay tingnan mo naman yung C5. Diba nakalagay dyan, periodo di lavoro. Kung gaano ka siya katagal ng lavoro ng isang taon. Ang nakalagay ay 365 days. Kundi, mula January 1 up to December 31 siya naglavoro. Nakabuo siya ng isang taon, kaya 365 days. Okay? Kaya dahil diyan, entitled siya doon sa bonus residency na 1,200 euros. Bakit? Kasi nga, 365 days siya naglavoro, tapos ay 11,240 ang kanyang redito, siya ay Golf, at lampas yung kanyang redito doon sa 8,500. Ngayon, paano mo malalaman na 1,200 euros ang sa bonus residency or kung magkano man ang amount na entitled ka? Saan mo yan i-verify? So, dini mo yan titingnan at i-verify mo doon sa Rigo, si Santoto at saka si Santanove. Huwag mong hahanapin yung entry na bonus residency dahil mamumuti ang mata mo kahahanap ay hindi mo yan makikita. Kaya sabi natin kanina pa na ang makikita mo ay yung tratamento integrativo. Sabi sa Rigo, si Santoto, ang tratamento integrativo na expected ay 1,200 euros. Tapos, sabi naman sa Rigo, si Santanove, entitled sa tratamento integrativo na 1,200 euros. Pero pansinin mo ha, na yung sa tapat ng conyuge ay walang nakalagay na amount sa tratamento integrativo. Mamaya, i-explain ko sa iyo kung bakit. Poy, kita mo din, doon sa Rigo si Tanta ay may ibabalik pa yung conyuge na 194 euros dahil natanggap niya yung tratamento integrativo pero hindi naman pala siya entitled. Kaya ibabalik. Ari ang isa pang tanong na dapat masagot at malinawan dahil sa entitled siya, yung dikyarante sa 1,200 euros na tratamento integrativo o bonus residency ay 1,200 euros na talaga ang kanyang dapat na marireimborso. Sabi ko kanina ay not so fast. Ano? Dahil depende sa computation. Ulitin lang natin, it does not mean dahil nakita mo doon na ikaw ay entitled sa bonus residency na 1,200 euros o kung magkano man nakalagay doon, ay yun agad ang iyong matatanggap. Ha? Hindi ganun ha, dahil nga nang depende pa sa computation. Pero sabi din sa Rigo 164 ay ang amount doon na marireimborso na manggagaling sa Agencia del Entrate, ibig sabihin ay para sa worker na sensa substituto kaya ang reimborso ay dating sa IBAN or sulat sa bahay. Ang nakalagay dyan ay 1,022 euros laang. Bakit kaya at anong nangyari? Samantalang 1,200 euros ang matatanggap mula doon sa bonus residency or tratamento integrativo. Kulang kaya yung marireimborso niya? Mali kaya yan? Okay, dito na papasok yung sinasabi natin na depende sa computation. Sa part na are, makikita mo dyan ha, ang explanation. Okay, sabi sa Rigo 4, yun daw redito mula sa Lavoro Dipendente e Assimilati, ang amount na yan ay galing doon sa CUD mo sa Lavoro na may kontrato di Lavoro ka. Sa Rigo 11, yan ang redito komplesivo o total ng lahat ng redito.
Pansinin mo, yung sa Conyuge at nakalagay dyan ay 1,612 euros ang reddito complessivo noong Conyuge. Kasi nga, yan ang total nung dalawang reddito niya. Di ka, nakalagay dyan sa taas na 1,412 euros. Tapos ay meron pang 200 euros. Kapag pinagsama mo yan, ay di ang magiging total, yung kanyang reddito complessivo ay 1,612 euros. Di ka, yung amount na yan ay mas mababa sa 8,500 euros. Okay, yung reddito noong Conyuge. Yan ang dahilan kung bakit kanina nakita natin na walang amount yung tratamento integrativo ng Conyuge. By the way, yung example ng modelo 730 na ito, ang tinatawag na conjunto dahil magkasama ang declaration ng isang legal na mag-asawa. Balik tayo kay dichiarante. Siya yung colf sa kanilang dalawa. Ang reddito complessivo niya ay 11,240 euros. Dahil sa lampas ng 8,500 euros ang reddito niya at 365 days siyang naglavoro, kaya ang tratamento integrativo niya ay 1,200 euros. Kita mo yung amount na 2,585 sa Rigo Sedici. Yan ang total ng tax na babayaran niya. Paano nakuha? Ang 2,585 ay 23% ng 11,240. Kasi kasama ang amount ng reddito niya doon sa bracket na 23% ang tax na babayaran. Kaya ang 23% ng 11,240 ay di 2,585. Eh bakit mayroong 2,585 pala na tax na babayaran? Pero bakit mayroon pang marireimburso na 1,022 euros? Okay, diyan na pasok yung lagi nating binabanggit na mga detrazioni or tax deductions. Dahil sa tulong ng mga detrazioni, kaya nababawasan ang taxes at most cases, mayroon pang narireimburso. Makikita mo yan mula sa Rigo 21 hanggang doon sa Rigo 48. Example, sa Rigo 22, mayroong 284 euros na detrazione para sa figli a carico. Clarification lang ha, kasi baka hanapin mo yun sa iyo. Just in case na wala kang detrazione para sa figli a carico na makikita ay dahil sa nakakatanggap ka ng asenyo uniko para doon sa anak mo o mga anak mo na below 21 years old. Sa Rigo 25, mayroong detrazione na 1,880 euros. Yan ay mula doon sa reddito bilang lavoratore dipendente. Meron kasing tipo ng ganyan na detrazione. Sa Rigo 37 naman, may detrazione na 150 euro. Yan naman ay dahil sa kontrato di locazione. Dahil siya ay nag-affitto, meron siyang kontrato di affitto, meron doong deduction. Sabi nga ay mayroong reimburso na 150. Kasama yan doon sa computation. Sabi naman sa Rigo 48, ang totali daw na detrazioni e credito d'imposta ay 2,470. Kapag isinam up mo yung lahat ng mga detrazioni, yun ang lalabas. Kaya dahil sa detrazioni, tingnan mo aring Rigo 50. Ang tax na laang na babayaran ay 155 na laang mula doon sa kaninang amount na 2,585. Kasi nga, 2,585 ang gross tax. Ima-minus, ililes, okay, yung kanyang total na tax deductions which is 2,470. Kaya, ang babayaran na lang, okay, ang kanyang tax na lamang na neto ay 155 euros. Ganyang kalaki, ganyang kalaking tulong, malaking bagay, yung mga detrazioni. Doon sa Rigo 72, may babayadan siya na 138. Okay? Para sa regione na kinabibilangan niya. Sa Rigo 70 naman, ay may babalik pa yung Conyuge niya. Okay? Ang amount ay 194 euros. Dahil sa, mababa yung reddito niya sa 8,500 euros. Pero, binigyan siya ng Hacienda ng tratamento integrativo sa busta paga. Dahil sa hindi siya entitled, kaya doon sa 730, dahil nag-file siya, ibabalik yun doon nung Conyuge. Kasi nga, hindi naman dapat niya yun natanggap.
Kaya after na makompute lahat iyan, including yung sa bonus rente or tratamento integrativo na matatanggap, ang final result ay 1,022 euros ang maririmborso. Kaya, kung ikaw ay entitled sa bonus rente, pero ang resulta ng filing mo ay naging mababa ang maririmborso mo, o baka naman wala kang maririmborso, o baka meron ka pang tax na dapat na babayaran after na ikaw ay mag-file, hindi ibig sabihin niya na hindi mo natanggap ang iyong bonus rente. Kung halimbawa ikaw ay entitled, gaya ng ating nasabi na ilang beses na nating in-explain, most cases ay na-offset ng iyong tax ang iyong bonus rente. E paano malalaman kung naibigay nga sa iyo ang bonus rente or yung tratamento integrativo? Kung ikaw ay entitled na makatanggap, ay simple lang ang gagawin mo. Doon sa i-final mo na modelo 730, doon mo tingnan at doon mo i-verify. Nandoon yan sa Rigo si Santoto at saka Rigo si Santanove. Okay? Yan ang iyong tingnan at yan ang iyong i-verify. Dahil nandoon ang info, nandoon ang sagot na hinahanap mo regarding sa iyong tratamento integrativo o bonus rente. Makikita mo doon kung magkano ga ang dapat na matanggap mo at saka kung yan ga ay natanggap mo o hindi. Huwag mong titingnan doon sa total ng iyong maririmborso or doon sa tax na babayaran mo. Okay? Doon mo titingnan sa Rigo si Santoto at saka si Santanove. Dahil nandoon yung entry, yung amount, kung magkano ga ang iyong bonus rente. Ayun raga ha. Mahaba ang ating explanation. Kung hindi naging malinaw agad sa'yo ng isang upuan, ay pwedeng ulitin. Unawain mabuti. I-check yung mga example na ipinakita ko. At sana ay ma-share mo rin sa iba. Kahit hindi sila call, badante o babysitter, I am confident na makakatulong din ito sa kanila para maunawaan din nila at almeno magkaroon sila ng idea kung ano-ano yung mga entries na nandoon sa ipina-file na modelo 730. Ayun raga, salamat sa panonood mo at salamat sa pagtitiwala mo. This is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!